Jenna mang-aagaw ng boyfriend! Kailangan kong malinis ang pangalan ni Princess sa buong school at ako lang makakagawa nun. Ang nakikita niyo sa screen ngayon, si Princess Pascual. Pwede ba akong umakyat sa stage? Ikaw ang prinsesa ng buhay ko. Mahal kita. Watch out for Charlene 2.0. Tignan lang natin kung hindi maglaway ulit sa'yo si Kuya Raymond. Ay naku, Charlene. Umaalingasaw pa rin ang pagiging boring and plain ex-wife mo. Mas nangibabaw yung amoy na desperadang kabit. Nakita mo kung gano'n yung pinagtanggol si Princess? That's something na never kong na-experience, never kong napagdaanan sa kanya, and I hate it! In almost 20 years ng pagsasama namin ni Raymond, daming pagsubok na pinagdaanan, pero hindi yun naging apekto sa relasyon namin. Lahat yun nawala. Huwag naman isisi sa akin lahat, Charlene. Bakit hindi niyo nalasariwa yung panahon na nagmamahalan kayo sa isa't isa? Baka makatulong. Aminin niya lang yung nagawa niya, and I'm willing to reconcile with her. Mahal mo lang ang sarili mo because you're trying to save yourself. Ano kaya tatanggapin ni Lily ito? Nag-backfire sa kanya yung ginawa niya sa akin. Savior! Princess! Sabi ni Ava, nawawala daw si Libby. Hindi ko po makita si Libby, Tito. Hindi ko din matawagan. You're saying nawawala si Libby? Nawawala si Libby? Nasaan ba kasi yung bata na yan? Baka may ibang lugar pa tayo hindi napupuntahan na nandun si Libby. Hello? Ava? You found Libby? Lasing ka lang ngayon, pero alam ko makakabawi ka pa. I said, ayoko pang umuwi! Baby, please be better. Please. I don't Continue. want. Please. Please. Baby. Lily, anak, ano nangyari sa'yo? Hey, Ava, what happened? Baby, are you okay? Oh my God. Libby, what happened? I can take care of my daughter. Can you back off? Ano naman sinasabi? Ava, why is she drunk? Ano nangyari? May nangyari po kasi kanina sa school. Napahiya siya kasi inamin na ni Xavier sa buong school na girlfriend niya si Princess. Hindi ko matanggap ni Libby yung nangyari. Baby, please, umuwi ka na. Halika. Ayoko. Ay, mami, di lang ako sasab. Libby, come on, come with mommy. Please. Sige, hayaan yun na siya. Iuwi ko siya sa amin. Doon na siya matulog. Kapag okay na siya, I'll bring her to you. Di ako papayag. Walang mangyayari kung ipilit natin ang gusto mo. Ang importante, di ba, mauwi natin siya? At mangyayari lang yun kung ibigay natin ang gusto niya. Come on, Libby. You know what? Charlene, Divina has a point. Hayaan na lang natin si Libby na sumama kay Divina. Careful, careful. Oh my God. Nandito ako, anak. Nandito ako. Let's go, ihatid ko na kayo. Eva, yung gamit na dali mo na lang, ha? Ako na bahala sa'yo. I'll take care of you. O, diba? At least napanganga mo si Kuya Raymond sa new level up version mo. Wala na akong pakialam sa pangyayari yun. Pati na yung mediation namin, wala na akong pake. Ang iniisip ko na lang si Libby. Ate, ang importante, nahanap niyo si Libby. Walang nangyaring masama sa kanya. Yung anak mo naman kasi na yun, punong-puno ng kadramahan sa katawan. Alam mo kung anong masakit, Mimi? Yung hindi ikaw yung pinipili ng anak mo. Habang pinagmamasdan ko sila kanina na inaasikaso siya ni Divina, parang kinukurot ang puso ko. Ako dapat ang gumagawa nun eh. Parang natsapwera ako. Mawawala na nga ako ng asawa, pati ba naman ang anak ko? Maagaw ni Divina. Minsan iniisip ko, saan ba ako nagkukulang bilang ina? Habang tumatagal,
Ang close-close na nila ni Divina. Hindi ko na nararamdaman na anak ko si Libby. Ang sakit-sakit. Ate. Pero nakukonsensya pa rin ako na dahil sa atin, kaya nawawala si Libby ngayon. Xavier, hindi mo ito maaalis sa akin. Sana lang mahanap niya si Libby at walang nangyaring masama sa kanya. Yaya! Tatawag ako, dyan na sila. Libby, wag mo na kulitin to, ha? Yaya! Princess, salamat mo! Lagyan natin siya dyan! Walang nangyaring masama sa'yo. Don't you ever touch me. Alam mo, kasalanan mo kung bakit taon nagkaaganito. Kasalanan mo! Libby! Libby na! Libby, tama na! Huminahon ka, pwede ba? Dito ka. Pahinga ka dyan. You behave, okay? Princess, pasensya ka na. Lasing lang si Libby. Bantayan mo muna siya. Kukuha lang ako ng pamunas. Ano? Princess, masaya ka ba? Nakikita mo ang nagkakaganito? Nagiging miserable yung buhay ko. Sa tingin mo, panalo ka na? Dahil nakuha mo si Xavier, sympathy ng buong school. Ngayon kasi na rin si Mami T. Libby, wala akong inagaw o kinuha sa'yo. At hindi ako panalo dahil hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Talagang hindi ka pa panalo. Kasi hindi lahat binigay sa'yo. Dahil ako, mami ko si Mami T. At ikaw, mami mo si Charlene. Anong sabi mo? Hindi ka anak ni Mami T. Ako lang. Libby, ano ba sinasabi mo? Dahil yun yung totoo. Kaya huwag mong isipin na nakuha mo yung lahat sa akin. Kasi hindi. Your whole life is a scam. Oh, Raymond, iho. Asan ang apo ko? Kala ko nahanap niyo na siya. Si Divina na nag-uwi sa kanya. Mas gusto ni Libby kasama si Divina. Well, kung nakidivina siya, mas mapapanatag naman ang loob ko. By the way, Iyo, I heard from your lawyer na walang reconciliation sa nangyaring mediation. Wala. So mukhang aakyat na ang kaso niyo sa korte. Most probably. Yeah. Naisip ko lang, pag nangyari yun at tuluyan na kayong naghiwalay ni Charlene, matutuwa naman ako, Iho. Kasi magkakatuluyan na kayo ni Divina. And isipin mo, gustong gusto ka niya. Tapos, kuhang-kuha na niya yung loob ni Libby. And she's the perfect replacement as a new wife for you. Ate, hayaan mo na si Libby. Wala ka na rin namang magagawa eh. Yun na nga, wala akong magawa. Ako yung nanay, ako may karapatan sa kanya. Eh, noon pa man, mas close talaga ni Libby si Divina. And for some reason, mas una silang nag-bond. Mimi, I spent my whole life taking care of my daughter. Tapos yung babae yan, bigla na lang dumating sa buhay namin. Eh baka ganun talaga, ate. Kung sino pa yung hindi mo kadugo, siya pa yung una mo nagiging close. Tignan mo kayo ni Princess. Ate, alam mo ba, mas mukha mo pang anak si Princess kaysa kay Libby. Mabait si Princess. At si Libby impacta. Mimi, anak ko pa rin siya. I have to protect her. Hindi ko hayaan na tuluyan na lang siya makuha ni Divina sa akin. Oh my gosh. Pahinga ka muna dyan. Pinagkagagawa mo. Mama,
Totoo po ba yung sinabi ni Libby? Ano sinabi ni Libby? Na hindi niyo raw po ako anak at si Ma'am Charlene yung totoong nanay ko. Sinabi niya yun? Ngayon lang po. Lasing si Libby. Huwag mo na intindihin yung sinabi niya. Close lang talaga kami. Alam mo naman dahil sa kakulangan ni Charlene, sa akin kumakapit si Libby. Parang tunay na mag-ina ng turingan namin sa isa't isa. Yung sinabi niya, tungkol kay Charlene, huwag mo na isipin yun. Di ba nga, matagal na siyang nagsiselos sa inyo. Anak, hindi ka na dito. Kawawa ka naman din. Oh my gosh, don't tell me. Nagsiselos ka, anak? Hindi naman po. Good. Dahil tignan mo naman si Libby. Diba? Kawawang-kawawa siya. Kailangan niya tayo ngayon. Kailangan niya ng gabay natin. Kung ikaw man, lumagay sa ganyang sitwasyon, hindi ko gusto yung mangyari sa'yo yun. Ikaw talaga? Bata ka? Sorry, Libby. Hindi ko gusto na masaktan kita. Libby? Ano, princess? Masaya na ba? Nakuha mo na lahat ng gusto mo. Pero ano yung naging kapalit? Mag-suffer ako. Libby, I'm sorry. Hindi ko naman gusto na ganyan yung maramdaman mo eh. Ang daming lalaki. Bakit si Xavier pa? Bakit siya pa yung minahal mo? Ang dami na makiba. Bakit siya pa? Libby! Tahan na. Lasing ka pa kasi kaya ka nagkakaganyan. Mag-rest ka bukas, magiging okay ka na. Princess, pasensya ka na. Iwan mo muna kami. Sa kalagayan ni Libby ngayon, kailangan niyo mag-isa. Okay lang po, Mama. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko po. Libby, magiging okay ka.
Onse, sana nandito ka. Sana may nakikinig sa akin. Hirap ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ko masabi kay Xavier dahil ayoko namang isipin niya na pabigat yung relasyon namin. Hindi ko naman din masabi kay tatay dahil ayoko mag-alala siya. Wala akong ibang malapitan tuloy. Ma'am Charlene? Hello, Princess. Kumusta si Libby? Andyan ba siya? Opo, nandito po siya. Natutulog na po siya. Inaalagaan ba siya ni Divina? First time ko kasi siyang makita na ganun kalasing. Opo, wag po kayo mag-alala, Ma'am Charlene. Okay na po siya. Ma'am Charlene, pasensya na po kayo Saan? Hindi ko po sinasadya na masaktan yung anak niyo. Naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin yung pinagdaraanan ni Libby. Hindi lang ako makapante na andyan siya nakasama si Divina. Ma'am Charlene. Alam kong nanay mo siya pero wala talaga akong tiwala sa kanya. Alam kong close na sila ni Libby pero alam kong walang pakialam si Divina sa kapakanan niya. Ginagamit lang siya para pasakitin ako. Hindi naman po siguro ganun, Ma'am Charlene. Alam ko, Princess, pero hindi porket magkadugo kayo. Alam mo na lahat tungkol sa nanay mo. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. At hindi ko isasapalaran ang kinabukasan ng anak ko. Babawiin ko ang anak ko. Baby, buti naman gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Ito po. Sakto nagluto ng lugaw si Princess. Okay yan sa hangover mo. Ayan. Kain ka, anak. Libby, gusto mo ba ng bawang? Hindi ako nagugutom. Libby, kailangan mo kumain. Kailangan mo magpakalakas. May pasok pa kayo mamaya. Hindi ako nagugutom. Ayokong kumain. Ayokong magpalakas. Kasi kahit anong gawin ko, hindi na mababalik sa dati yung buhay ko. Hindi ko na alam. Ang sakit. Sakit. Hindi ko alam kung kakarecover pa ako. Kaya mo yan. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Kaya mong harapin ang kahit ano. Mahirap lang pero kaya mo. Hindi ko nakakayanin. Ang sakit-sakit ngayon lang ako nagmahal. Ngayon lang ako nagmahal. Hindi ko alam. Oh my God! Please! Princess! Pakuha ng gas at ointment dun sa medical cabinet, please! Okay lang, ma. Sugat lang to. Baby, anak? Pinagkagawa mo sa sarili mo. Sugat lang yan. Gugustuhin ko nang maramdaman yung sakit nito kaysa maramdaman yung sakit na nararamdaman ng puso ko. Ayoko na. Pagod na ako.
Princess, nag-worry ako sa'yo kanina. Hindi ka na nakapasok sa first class mo. Oo nga. Ano ba nangyari sa'yo? Tinulungan ko kasi si Mama na alagaan si Libby. Kawawa naman kasi. Bakit ka naman maaawa dun? Kasalanan niya yun. Dapat hindi siya naglasing. Hanggang ngayon kasi hindi niya pa rin matanggap yung nangyari. Princess, oo, nakakaawa si Libby. Pero kung tutusin, hindi ko na concern yun. Kung hindi niya tumatanggap, problema na yun. Princess, ikaw ang iisip ko. Paano mo i-handle ang lahat ng bagay na to? Naiintindi ko na lang si Libby. Mahalaga rin kasi siya kay Mama eh. Tsaka, naisip ko rin si Ma'am Sherlyn. Naging mahalaga sa akin si Ma'am Sherlyn at mahal niya rin si Libby. Ay, naku naman. Ikaw patuloy yung naiipit. Ayoko pa naman nalulungkot ka, Princess. Huwag kong intindihin. Marami na akong hirap na pinagdaanan sa buhay, Xavier. Kahit bata pa ako, maaga kong natutunan na kung minsan, yung magagandang bagay may kabayaran. Lahat ng tagumpay, may pagsubok muna. Princess, willing naman ako pagdaan ng lahat. Basta ang mahalaga ngayon, magkasama tayo. Masaya tayo. Oo, masaya tayo at siguro pwede na yun, kapalit ng mga paghihirap. Excuse me. Dito ako.